Pinapara-aral na rin natin sa Law Department ng Komisyon paano ang pwedeng gawin namin upang magamit namin yung 4 pa na makina ng NPO upang sabay-sabay na gumana ito, sapagkat technically po halos 2 linggo ang nawala sa amin dahil sa back to zero tayo sa pag-imprenta ng balota. Yung pong isang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, hindi mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office na pinag-overtime namin. Meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron pong overtime payments din. At dahil po dyan, yan po more or less ang gastos natin so far dun sa pag-imprenta ng 6 na milyong piso. Yan pong lahat ng balotang yan ay baliwala na sa kasalukuyan. Dahil ang TRO po ng Korte Suprema ay immediately executory. Ibig sabihin, kinakailangan ipatupad kaagad. Yung po ang pinaka-purpose ng TRO. So, ibig sabihin, kahit kung mag-file tayo ng MR o motion to TRO, kinakailangan ipatupad pa rin ng COMELEC kaagad yung naging directive na yan ng Korte Suprema. Hindi po kasi, with all due respect, kami pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang COMELEC at syempre, ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Bagamat tayo sumulat po sa ating punong mahistrado, ini-inform po natin ng Supreme Court na tayo ay magsisimula na. Ilang araw bago magsimula ang printing, in-inform po natin sila na magsisimula na tayo ng printing ng balota. Kasi po kung paano kung nakakadalwa, 3 linggo na, matapos makapunta sa Korte Suprema yung mga petitioners, tapos wala pang aksyon, halimbawa po ang Korte Suprema, naghihintay po kami for life sa pag-iimprenta ng balota. Hindi po pwede mangyari yon. We have to comply with the timeline na meron ng COMELEC, susundin po namin. At dapat lang po, maayos lang po yung aming pong contingency measure. Dapat naging maayos lang na kung sakaling ito mangyari, ano ang gagawin natin. Naunawaan po natin, alam niyo po, letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon, and therefore pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore, kasama po talaga yon sa mga consequence at dahil dito sa pangyayaring ito. So, ngayon po, kung sakali naman mag-withdraw yung isang kandidato na sinasabing posible mag-withdraw, magiging 66 pa rin yung kandidato. Kasi kung technically, kung isasama yung isa, ay magiging 67. Pero kung mawawala naman po yung isa, 66 pa rin, kaya na medyo tingnan natin kung may magbabago yung sa pagitan ng letter S at pagitan ng letter M, kung sakasakali. Yung po kasing posibleng mag-withdraw, kahapon ay na-convey natin yung ating payo sa kanilang kampo na papayagan namin ang withdrawal ng mismong naturang personalidad kahit hindi siya ang pumunta. Basta merong certification ang doktor na hindi kaya ng pangangatawan na makapunta sa COMELEC, papayagan po namin via a representative. May existing en banc resolution po patungkol sa bagay na yan. Kahapon po sa ating emergency meeting, nabanggit na natin, meron tayong 2 bagong makina, merong 4 na makina ang National Printing Office na ginamit ng printing ng balota ng mga nakakaraan. Naging mabilis yun, naging successful. Ngayon po, pinag-iisipan na natin at maaaring i-recommenda ng inyong lingkod sa Commission en banc na yung lahat ng makina ng NPO, kasama yung 4 at yung 2 na ginagamit sa kasalukuyan ay baka pwedeng magamit na. Pinapara-aral na rin natin sa Law Department ng Komisyon paano ang pwedeng gawin namin upang magamit namin yung 4 pa na makina ng NPO upang sabay-sabay na gumana ito, sapagkat technically po halos 2 linggo ang nawala sa amin dahil sa back to zero tayo sa pag-imprenta ng balota. Alam niyo po, ang hindi namin sinasabi sa lahat, pero yun po yung part ng security measure. At yan po yung alam ng lahat ng nasa IT community. Kasama na rin po doon sa mga printing business and businesses, lalo na kapag ka ito ay isang automated printing, halimbawa. Yung pong election management system ng COMELEC, yan po ay walang
provision o feature na pwede magdagdag. Yan po talaga ay nilalagay at hindi po namin nire-reveal yun upang hindi ma-impluensyahan ang magiging ruling ng ating Korte Suprema. Baka sabihin, nagpe-pressure po ang COMELEC. Pero ang katotohanan po, hindi pwede madagdagan para po hindi yung kung sino ang gusto magpalagay, magpabago ng pangalan, magpabago ng political party, o kaya dahil may pending case pa, paalis. Para ang importante po, final na po yung listahan na yung kaya po ginawa namin ang ballot phase. Ngayon po, dahil nga po sa nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, babaguhin po namin yung election management system at this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing na election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Pagdadagdag ngayon, sa susunod, maaari hindi na ganun problema. Maaari. Pero paano kung nagpasimula na muli kami ng pag-iimprenta ng balota? Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota, tapos po may dumating muli na panibago pong directive, at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli, kung lalo pat ang posisyon na involved, ay national position. So back to zero po ulit kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. So again, the rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Sana po Monday makapagsimula kami. Yung election management system po natin na gagawin, sana magawa in 2 to 3 days. Pagkatapos meron po tayong gagawin din dahil bagong EMS, magkakaroon po ng, lahat po ng ballot phases ay babaguhin at magkakaroon po ng serialization, isi-serialize po yon. Hindi po ganun kadali yung bawat yung ginagawang proseso na yon. Wala na pong tulugan muna dito sa komisyon, lalo na po yung mga in-charge namin sa Information and Technology Department. At pagkatapos po kinakailangan ihanda yung mga dokumento kung gagamitin man yung mga balota po ng mga machine, National Printing Office. So hopefully po Monday. Kaya lang, meron po tayong gagawin na kasi build na naman ng ating pong international certifier na hopefully magawa po ito ngayon darating na Enero 18 at 19. At the same time, dahil din po sa pangyayaring ito, minarapat natin na i-push back, i-reset yung pong ating mock election na sa halip na sa 18 ay gagawin na po ito sa 25 on the assumption na lahat ng mga dapat namin gawin na binanggit ko ay nagawa namin. So 25 na po. Pati po yung sa overseas voting na mock election, kasamang internet voting at manual voting ay atin din pong minarapat na i-reset. Kasi babaguhin din po yung mga pangalan o yung numero ng pangalan ng mga kandidato na naandun. Para lang din po maintindihan ng lahat. Maliban sa test ballots, kinakailangan natin yan kasi sa test ballots, naandun na yung mga pangalan dapat, kumpleto, etc. Pero maliban po dyan, at kinakailangan talaga ulitin ng lahat maliban po dyan, hindi po kami makakapag-conduct ng final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon nang hindi tapos lahat ang printing ng balota sa buong Pilipinas. Bakit? Yung po kasing final testing and sealing, 10 balota po yan bawat presinto na magpapaboto ang mga teacher 10 araw bago mag-eleksyon, kasama na po yan kasi sa iniimprenta na balota. So, again, ibig sabihin lahat po ng activities na may kaugnayan ng balota will have to be reset and pushed back. Delayed na ba kayo, Chairman? Delayed na po kami talaga sa kasalukuyan. At yung pong 22, yung pong binanggit namin sa inyo na 77 days, kung mawawalan po kami ng mahigit 2 linggo, more or less na mawawala, yung po yung mamaminus natin sa 77 days. Kaya talagang ang option ng COMELEC ay gamitin ang ibang makina ng National Printing Office. Pag-uusapan po natin yan, pero siyempre kung kayo man po yung provider, hindi na naman kasalanan na biglang nagkaroon ng restraining order, so hindi nyo pwedeng i-charge sa kanila yan. Kasi technically, nag-print naman sila at nag-iimprenta naman sila ng naka-6 na milyon na nga. So more or less, sa bandang huli, ang COMELEC lahat nakakarga. Sa COMELEC lahat nakakarga. Kung ano man po yung gastos dito. At siyempre, hindi naman pwedeng walang babayad sa NPO, libre na lang dahil na-TRO tayo. Babayaran natin ang printing services ng National Printing Office. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12.
ito pong taon na ito, hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. Maliban na lang kung meron pong deklarasyon na tinatawag na postponement of the election at wala po tayo iniisip na kahit na anong postponement. Gagawin po na inyong Commission Elections ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. We will be in control of the situation. Kasama po yan sa ating pong mekanismo na contingency na kung sakasakaling ganito ang mangyari. And therefore, again, may gastos po. Gumastos na po tayo. But part po ito kasi ng isang legal process. Siyempre po, yung pagkahumingi ka po ng budget sa Congress, ang tawag dyan, special appropriation, may proseso, mahaba ang proseso. Kung sakasakali man, titingnan natin kung ano pa yung part ng budget natin na pwede munang ipagpaliban. May power naman po ang COMELEC to realign our budget sa base sa pangangailangan natin. Titingnan po natin. Basta ang importante po, wala po muna tayong problema sa budget. Later pa naman kami babayad sa NPO, di bago na namin problemahin muna yon. Ang importante, makapag-imprenta na kaagad tayo ng balota at all costs kaagad para naman po hindi po mag-agam-agam ang mga kababayan natin. At syempre mga kandidato, yung maging sigurado kaagad ano ang numero nila. Magsisimula na po ang kampanya natin sa national position sa February 11. At alam din po namin, we are fully aware na madami kaming hindi pinagbigyan ng mga petisyon sa pagpapa-accredit ng mga party list. At yan din po lahat ay pending sa ating kataas-taasang hukuman. Ang kasagutan po dyan ay talagang nasa ating pong kataas-taasang hukuman sapagkat mawawala na po kami ng jurisdiction, tinapos po namin yung lahat ng kaso. At patuloy po namin sinasabi ng mga nakakaraan sa inyo na as early as November, lahat ng nuisance cases, second week pa nga lang po, ay natapos na namin kahit sa en-bank level. Tinapos po namin yan upang mas mapagbigyan ng tamang panahon ang mga hindi pinalad sa COMELEC na makataas sa Korte Suprema at makakuha ng remedyo sa kanila. So yan po lahat ng yan ay nasa balikat na po ng ating kataas-taasang hukuman. Huwag po natin silang ibigyan ng pressure at yan po naman ay parte ng proseso. Ang sa amin, hanggang kaya po namin na makakomply, makasunod sa directive, gagawin po namin. Hindi po ito kauna-una ang pagkakataon. Nung dati po may nakakuha ng TRO, nag-iimprenta na ang COMELEC ng balota, katulad po ng PGBI, katulad po ng Ladlad. Kung natatandaan nyo, meron din pong kandidato for Vice President na nakakuha ng TRO, pero at that time, hindi po nakapag-comply ang COMELEC, hindi na po naisama ang pangalan, hindi po nag-ulit ang COMELEC ng pag-iimprenta ng balota, at ang nangyari po yung party list na hindi nakasama, yung sumunod na election na lang sila nag-participate. First time po ito sa pangyayari natin sa ating pong electoral history na ang COMELEC ay mag-o-order ng reprinting back to zero ng mismong balota bilang pagtalima sa utos ng ating kataas-taasang hukuman. Habang nandito po tayo ngayon sa bulwagang ito, ongoing po ngayon yung pagsubok ng makina ng National Printing Office. Inaalam kung kakayanin ito talaga na maitugma doon sa mismong election management system na gagawin natin at susubukan din mag-imprenta ngayong umaga doon sa mismong makina ng sample na ipaparan din natin sa mga makina natin. I-reconfigure na po yung makina ng NPO para lang kung sakasakali mag-desisyon tayong lahat gagamitin ay handa. I-reject ba ng makina yung lahat ng produkto ng NPO machines o ito ay tatanggapin? So, yan po yung aalamin ngayong umaga ng COMELEC. Sana ito na lang ang una at huli na ang COMELEC ay mag-iimprenta ng balota. Again, with all due respect sa ating kataas-taasang hukuman, again, kami po ay walang anumang intensyon na mag-pressure o magbigay ng diin. Ang amin lang po talagang napaka-tight na po ng schedule. Sana po ito na lang ang huli at una. At kung sakali bang po may susunod, again, the COMELEC will find ways, pero yung po kasing find ways na yon ay limitado sa panahon. Wala pong problema sa manual. Kasi wala kang babaguhin balota doon wala kang babaguhin printing ng balota. Pag sinabing isama yung pangalan ng kandidatong ito, sa listahan lang namin sasama yun Yung sa listahan lang. Iba po ang automated election. Talaga pong yun ang dahilan kung bakit meron kang 1 year preparatory before the election. Hindi po ba napansin nyo, as early as 2024, naghahanda na tayo para sa election ng 2028. Sa 2025. Sa 2028, as early as 2027, maghahanda na rin kaagad tayo. Kasi nga po, automated tayo na halalan. So magkaiba po ang preparasyon sa automated at saka po sa
manual na halalan. Non-negotiable po, we will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Wala pong intensyon ng inyong komisyon na i-violate ang ating batas, na sumuway sa Korte Suprema. We will always be the good guy, simply because that is our commitment to our democracy. Tatandaan po ng lahat na kami po ay nabawasan ng 14 billion pesos. Nito pong na-approved na budget, 14B po yun. 11 bilyon sa barangay and SK, so wala pa po tayong problema doon. Later pa po natin yan aasikasuhin. Pero nabawasan po kami ng 3 bilyon para sa national and local elections. Yung pong 3 bilyon na yan, ang involved po dyan ay yung training ng mga guro natin. And therefore, gumawa po kami ng paraan para yung iba namin dapat na proyekto o programa, dito na lang namin ilalaan para sa amin pong training ng mga teachers at mga personnel ng Philippine National Police. Nangangahulugan, kung meron pong ibang item na magkakaroon at makukompromiso, kakailanganin naman po namin kumuha doon sa ibang items pa na existing po sa amin. The COMELEC can realign budget. Nasa kapangyarihan po namin yon. But of course, yung realignment, hindi kayo pwede masacrifice, lalo na po yung eleksyon na darating sa atin. Tandaan po natin, ang lagi natin pinaghahandaan at laging paulit-ulit namin na ine-emphasize Bangsamoro parliamentary election. Special po ito kasi first time tayo magkakaroon ng eleksyon sa Bangsamoro. Kung napansin po ninyo, pag tingnan ninyo website ng COMELEC, burado na po ang lahat ng ballot faces ng buong lahat ng regions upang hindi malito ang mga kababayan natin, upang hindi mag-create ng impresyon na ganito o ganyan. At asahan niyo po na ang ballot faces baka mailabas namin after noong EMS, after ng mga lahat, baka hanggang Lunes o Martes ay mailalabas. Kung magpiprint tayo ng balota, bago mag-print, dapat na andyan. Kung printing natin ni Lunes, dapat either sa Linggo o Lunes, available na ang ballot faces. So once na nakita po ninyo lahat ng mga kandidato, partido politikal, ng lahat ng mga kababayan natin yung ballot faces sa ating muling website, i-announce po natin yon at yung po ay hudyat na ang COMELEC ay handa na muli mag-imprenta ng balota. Yung pong ating mga pagtitrain ng ating mga guro. Kasi ngayong darating na Pebrero, simula na po ng training ng ating lahat ng guro sa buong Pilipinas, yung ating po mga DESO, yung mga principal, kasama na rin po yung mga support staff. Halos 1 milyon lahat yon na iti-train sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yan po, masidihin na po namin pinaghahandaan yan. At siyempre, patuloy pa rin po yung aming po monitoring sa ating mga checkpoints na nakakawalumpu na ng mga weapons na nakukumpiskat, halos 33 as of kagabi na mga naaaresto na violators sa checkpoint at saka sa gun ban. So patuloy pa rin po yan sapagkat dyan po nakadepende yung gagawin nating pagre-review ng ating pong mga categorization, whether green, yellow, orange, or red. Magkakaroon po muli tayo ng updating sa mga susunod. So yan po yung mga pinaghahandaan natin. Lalo na rin po ang pag-iimprenta, sisimulan po rin namin ang pag-iimprenta ng voters information sheet. 4 na pahina po yan bawat isang botante. Ano po yung voters information sheet? Lahat po ng mga kababayan natin ay makakatanggap at least man lang 1 buwan bago mag-eleksyon. Naandyan yung listahan ng mga kandidato sa national at local nila, saan sila boboto, anong pangalan ng elementary school, ano yung presinto nila, at mga iba pang paalala ng COMELEC. Yan po ay voters information sheet na kinakailangan ng imprenta ng COMELEC dahil buong 68 million po na VIS yan na dapat matapos bago magsimula ang Marso. Yan po yung ikukonsulta pa natin, kagahapon pa po natin yung pinag-aaralan. Pero mukha naman pong hindi. Kasi yung EMS naman, yung system naman, yun ang kinilala ng source code. Hindi naman yung individual. Nakapasok na yun doon sa EMS. So mukhang hindi naman para galawin ang ating source code. Kasi pag ginalaw po yun, pagsisimula ka na naman sa panibagong source code review. Mukhang EMS lang po ang kakailanganin namin baguhin, galawin, at walang epekto yun sa ating pong source code.